Nakikita na ba ang aking presentation? Opo, ma'am. Okay, mahusay. Ayan. Magandang araw mga bata. Muli nagbabalik ang inyong guro sa Filipino, si Binibining Ella May Sermonia. So bago tayo magsimula, tayo muna'y manalangin. Yumuko ang lahat at damhin ang presensya ng ating Panginoon. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Panginoon, maraming salamat po sa araw na ito na muli mo kaming sinamahan sa aming klase. Naway, ikaw po ang manguna sa mga gawain at tanging kaloob mo lamang ang manguna dito. Salamat po Lord sa lahat ng pagsubok at kaligtasan na ipinagkaloob mo po sa amin. Patuloy niyo po kaming abutin sa tuwing kami nadarapa at tuwing instrumento ng iyong mga mabubuting gawa. Salamat Panginoon, ito ang aming samot dalangin, ibinabalik po namin sa inyo ang papurit pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ayan, class. So bago tayo dumako sa inyong aralin ay may larawan ako na naka-flash screen. Ano kaya ang tawag dito, class? Binyag. Sa ginagawa nito. Okay, binyag. So, lahat ba kayo ay nabinyagan na? Opo, ma'am. Okay. Mayroong kanya-kanyang binyag class na ginagawa ng mga relihiyon or sa kanya-kanya sa bawat relihiyon. Merong binyag ang mga Muslim, ito'y binyag ng mga Kristiyano at iba pang mga relihiyon. So, bakit ako nagpakita ng larawan ng isang baby o bata na binibinyagan? Kasi ito ay may kaugnayan sa paksa na tatalakayin natin ngayong araw. Okay. So, nandito na tayo sa nasa ikatlong linggo sa quarter 1 ng inyong module. So, ang tatalakayin natin ditong mga aralin ay tungkol sa ang pag-Islam ng mga Muslim at ang isa pa ay ang rhetorical na pang-ugnay. So, ang mga kasanayang pampagkatuto class ay una, na isasalaysay ng maayos at wasto ang buod, pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari sa kwento, mito, alamat at kwentong bayan. Ikalawa ay nagagamit ng wasto ang mga rhetorical na pangugnay na ginagamit sa akda. Kung, kapag, sakali at iba pa. Sa paglalahad, una, ikalawa, halimbawa at iba pa, ay isang araw at samantala. So, layunin ng module na ito, class, na ipaliliwanag ang mahalagang ideya at pangyayari mula sa akda. Ikalawa ay nakikilala ang iba't ibang paugnay na ginagamit sa pagpapahayag. Nagagamit ang mga paugnay sa pagbuo ng pangusap. Ang ikatlong layunin ng module na ito at ang huli ay ang nakapagsasalaysay ng pangyayaring hango sa sariling karanasan. So, balikan muna natin, class, ang inyong aralin noong nakaraang linggo. So, tinalakay ninyo doon, class, tinalakay natin, class, ang sanhi at bunga at gumagamit ng mga pang-ugnay para magpakita ng sanhi at bunga ang mga pangusap o mga pangyayari at ginagamit ang mga salitang babanggitin ko. Sapagkat, pagkat, palibhasa, kaya naman, dahil dito, dahil sa, o dahil, dahilan sa, kasi, naging, bunga nito at tuloy. So, ito class ay nakatutulong sa atin upang higit na maunawaan at maging malinaw ang isang pahayag na nagbibigay ng sanhi at bunga. Ngayon, subukin natin kung masasagot mo ang pagsasanay sa ibaba. So, para mabalikan natin kung natutunan talaga ninyo ang sanhi at bunga, ay sasagutan ninyo ang mga gawain na nakapaloob dito. Unang gawain ay basahin at unawain ang sumusunod na pahayag. Sa lungguhitan, ang ginamit na pang-ugnay na nagsasaad ng sanhi at
bunga. So halimbawa, anong ginamit kaya class na pang-ugnay sa unang bilang? I-type sa chat box. Ano kaya ang ginamit na pang-ugnay sa unang bilang? Na nagpapakita ng sanhi at bunga. Okay, mahusay. Princess. Ayan. So, kung nakita ng iba yan, mahusay din. Okay, sumunod ay, para sa balikan natin, ang gawain na sasagutan ninyo ay bumuo ng 5 pangungusap na naglalahad ng sanhi at bunga ng patuloy na pagdami ng kaso ng COVID-19 sa bansa. Isulat ang iyong sagot sa mga patlang sa ibaba. So bubuo kayo class ng 5 pangungusap daw na naglalahad ng sanhi at bunga tungkol sa pagdami ng COVID-19 sa bansa. So dito sa space na to ilalagay ang sagot. So kung hindi kasya, pwede kayong maglagay ng maglagay ng extra na papel para paglagyan ng inyong kasagutan. So pagkatapos mong sagutan ang mga gawain sa balikan natin ay uunawain naman natin ang teksto. So ito ay isa sa mahalagang tradisyon ng mga kapatid nating Muslim, ang pag-Islam. So, ang pag-Islam class ng mga Muslim ay kahalintulad ng seremonya ng pagbibinyag sa mga Kristiyano. So, ang seremonyang ito ay karaniwang ginagawa ng mga Muslim sa Mindanao hanggang sa kasalukuyan. So, babasahin ninyo to class ha. Ang buong kwentong nito ay matatagpuan sa link ng YouTube dito sa baba. Kung nakikita ninyo yon, ito siya. Ayan. HTTP, YouTube, ayan yung code niya. So, yan yung link class para makita ninyo. So, pag-Islam ay ikling kwento ng Mindanao. So, ito ay makikita ninyo class sa YouTube ang buong pagsasalaysay sa maikling kwentong pag-Islam o binyag ng mga Muslim. So, ayun class. So, may 3 mahalagang kwento class ang maikling kwento, ang tauhan, tagpuan at banghay. So, tandaan niyo yan class, basahin niyo to lahat, yung content dyan o yung nilalaman ng inyong module para maunawaan at masagutan ninyo ang mga nakahandang gawain. So, pagkatapos ninyong mabasa ang mga teksto or ang mga nakalagay dyan sa inyong module ay sasagutan naman ninyo ang mga gawain na nakapaloob sa unawain natin. Una dyan ay ang gawain 1 o unang gawain, panuto, sagutin ang mga tanong kaugnay sa binasang akda. So, ayan, merong 1, 2, 3, 4. So, ipapaliwanag ninyo yan, isasagutan ninyo yan ng maayos. Ha? Okay. Sumunod naman ay ang pagsasaayos o isasaayos ang mga pangyayari mula sa binasang akda ayon sa wastong pagkakasunod-sunod. Isulat sa kahon ang titik A, B, C, D, E, F. So, ilalagay ninyo yan, class, ha? Pagsusunod-sunurin ninyo yan. Batay sa pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. So, A, B, C, D, E, F. So, sa mga nag-digitize dyan, pwede na ninyong wag nang kopyahin ang mga pangyayari dito, letter na lang ang sagot ninyo. Okay? Opo. Okay po. Sige. So, sumunod naman ay dadako tayo sa ilapat natin. So, sa ilapat natin ay mayroon ding mga gawain. 2 ito. Una ay ipahayag sa pamamagitan ng emoticon ang iyong saloobin at damdamin mula sa mga piling pangyayari sa akdang pag-Islam. Isulat ang iyong sagot sa patlang bago ang bilang. So, mayroong bilang 1 hanggang 5. So, ayan class ha. Ilalagay mo dyan. Sumunod ay ang gawain 2, ipaliwanag sa 5 pangungusap ang ibig ipakahulugan ng kaisipang nasa loob ng kahon.
So, ipapaliwanag ninyo class dito banda. So, dito sa gawain 1, mga emoticons yung isasagot ninyo ha. Wala nang letter-letter. I-drawing lang ninyo yung like, heart, care, haha, at wow. So, sa gawain 2, ipaliwanag sa 5 pangungusap ang ibig ipakahulugan ng kaisipang nasa loob ng kahon. So, ipapaliwanag ninyo to ha. Yung quotation na to o kaisipang nasa loob ng kahon, ipapaliwanag ninyo. So, kung naunawaan ang bahagi ng ilapat natin, comment smiley. Ayan. So, maraming salamat kung naunawaan ninyo ang bahaging yan. So, ngayon ay dadako naman tayo, class, ha? Suriin natin. Ito na, class, yung ating wika. So, tatalakayin dito, class. Kung napapansin ninyo, may mga naka-highlight na mga salita dyan. Dahil yan ay mga halimbawa ng rhetorical na pang-ugnay. So, napansin mo ba ang mga salita at katagang nakasulat ng paitalisa sa binasang talata? Ang mga iyan ay tinatawag na rhetorical na pang-ugnay. Muli, ang pang-ugnay ay mga salitang nagpapakita ng ugnayan ng mga salita, parirala at pangungusap. Ito ay mahalagang sangkap sa malinaw, lohikal at mabisang paglalahad sa Filipino. Ang mga pang-ugnay na ito ay kadalasang kinakatawan ng pang-angkop, pang-ukol at pangatnig. So, ayan class. So, mayroong 3 uri ng rhetorical na pang-ugnay, ang pang-angkop, pang-ukol at pangatnig. So, basahin ninyo yan class at unawaing maigi. So, pwede ninyong makita ang malalim na o para mas malalim na pagtalakay sa mga rhetorical na pang-ugnay, maaari ninyong bisitahin ang link na ito. Ayan, nakikita niyo yan. Ito yun, class. Pero ipapasa ko na lang ang link na yan sa inyo mamaya pagkatapos ng klase natin para mapanood rin ninyo. Okay. So, kung nabasa mo at naunawaan mo ang 3 uri ng rhetorical na pang-ugnay, ang pang-ukol, pangatnig, at pang-angkop, sasagutan mo ngayon ang mga gawain. Unang gawain, class, ay gamitin ang sumusunod na rhetorical na pang-ugnay upang sagutin ang tanong sa loob ng kahon. So, ayan, ilalagay mo yan. Yung sagot mo, kailangan gamitan mo ng rhetorical na pang-ugnay na na. Okay? So, yun. Ikalawa, ikatlo, ikaapat, at ika-5. So, yun ng class. Naunawaan ba? Comment like kung naunawaan yung gawain ito. Ayan. So, gagamit kayo ha. Explain nyo ito o paliwanag nyo paano mo ipinapakita ang iyong pagpapahalaga sa relihiyong iyong kinabibilangan. So, ipapaliwanag mo yung number 1 at gagamit ka ng na. Sumunod na pagpapaliwanag, gagamit ka naman ng kung. At sumunod na pagpapaliwanag mo sa tanong na paano mo ipinapakita ang iyong pagpapahalaga sa relihiyon ay gagamit ka ng para sa at yun na hanggang sa alinsunod sa. Okay? So, naunawaan naman ang unang gawain para sa wika o susuriin natin na bahagi. Sumunod ay ang gawain 2. Piliin sa loob ng panaklong ang angkop na pang-ugnay na bubuo sa diwa ng talata. So, ayan class. Pwede na ninyong i-fill in yan o ilagay ang sagot sa mga linya o sa puwang. Ilalagay nyo dyan sa blank. Sa mga naka-digitize naman, pwedeng sagot na lang class ang ilalagay ninyo. Okay. Sumunod ay mayroong pagsasanay 1. Gamitin sa sariling pangungusap ang mga piling salita mula sa akdang pag-Islam. Una ay napasugod. So, gagamitin ninyo yan class ha sa pangungusap. Gagawa kayo ng pangungusap gamit ang mga salitang ito. So, kung hindi ninyo alam ang meaning nito, o ang kahulugan nito, maaari kayong magkumonsulta sa Diksionaryong Pilipino, sa internet,
O maaari kayong magtanong sa inyong mga magulang o kundi ay, yan, syempre, kay teacher. Sumunod ay, yan, nasaksihan, lumiban, at imam. Okay. Pagsasanay, ikalawa. Sa bahaging ito naman, class, ay pipiliin sa talaan ang wastong pag-ugnay na dapat ipuno sapat lang upang mabuo ang diwa ng sumusunod na pahayag. So, mayroon dito sa nakalagay sa kahon, pipiliin ninyo at ilalagay ninyo dito sa puwang o sa blank para mabuo ang diwa ng mga pahayag. So, kung naunawaan, comment heart sa chat box. Ayan. So, mahusay. So, sa ikatlong gawain naman, class, o sa ikatlong pagsasanay, ay kilalanin kung anong uri ng pang-ugnay ang ginamit sa talata. So, may tatlo dyan na, may kahon dyan, nakalagay ay pang-ukol, pang-angkop, at pangatnig. So, i-identify mo, alamin mo kung ano yung mga pang-ugnay na may nakalagay dyan sa ang talinhaga tungkol sa dalawang anak, ilalagay mo kung saan siya angkop na kahon. So, ayan. Naunawaan ba ninyo? Comment 1, 2, 3 kung naunawaan. Ayan. So, ilalagay ninyo yan sa box, ha? Yung mga naka-underline na yan, ilalagay ninyo yan. Okay. Mahusay. So, dadako na tayo. Sa bahaging ito ng likhain ay susulat naman kayo ng isang salaysay na batay sa sariling karanasan tungkol sa isang di malilimutang pangyayari na nagturo sa iyo ng mahalagang aral sa buhay. Gumamit ng mga pangugnay sa pagsasalaysay. So, yun, gagamitin ninyo ang mga pangugnay, class, para isalaysay ang mga mahalagang karanasang nangyari sa inyong buhay. So, ang rubric sa pagmamarka o pamantayan sa pagmamarka ay una, kailangang maayos ang pagsasalaysay ng mga pangyayari. Kung magawa mo yan, meron kang 4 na puntos. Ang ikalawang pamantayan ay ginamitan ng mga rhetorical na pang-ugnay. So, gagamit kayo ng pang-angkop, ng pangatnig, at pang-ukol na mga rhetorical na pang-ugnay. At ang panghuli ay kailangang wastong baybay ng salita gamit ng malaki at maliit na titik. So, kailangan tama yung pagkakalagay ninyo ng tuldok, ng tandang pananong, at tandang padamdam. Pati na rin yung puwit o gitling. So, kailangan tama yun, class, na lahat, ha. So, kapag naunawaan, comment ang peace sign sa bahaging ito ng gawain, sa likhain natin. Comment peace sign sa chat box. Okay, mahusay. So, sa palagay ko, naunawaan naman ninyo ang gagawin na para sa inyong module sa ikatlong linggo ng aralin. So, pwede dumako tayo dito. Plano ng pagkatuto sa Filipino. Ito ay gabay sa tagapagdaloy o tagapangalaga ng mag-aaral. So, pwede ninyong sabihin sa mga nanay ninyo na ito yung titingnan nila para magabayan kayo at para masagutan ninyo ang inyong module. Ayan. So, ipakita ito sa mga nanay. Alam ko, meron kayo niyan sa inyong module. Okay, ang sumunod ay ang feedback ng mag-aaral. So, dito, ilalagay ninyo ang mga gawaing naging madali sa inyo na sagutan sa asignaturang Filipino, ang mga gawaing naging mahirap na sagutan sa inyo, at ang inyong comments o puna. So, yun, class. At ang sumunod ay ang feedback ng magulang. So, dito ilalagay nila ang mga gawain na naging madali sa kanilang ituro sa inyo sa asignaturang Filipino. Ang mga gawaing naging mahirap sa kanila, ituro sa inyo sa Filipino, at ang kanilang puna o comments. So, yan. Hanggang dyan na lang yung ating PowerPoint presentation. So, may katanungan ba?
I-chat lang sa Wala chat na box? po. Wala po, ma'am. Wala na po. Wala Ma'am? naman. Yes po. Copy and answer po. Ano ba ang gamit mo, Stephen? May module ka ba Opo, na ma'am. printed? May printed ka? Sige, sa printed, sagot na lang. Diyan ka na mismo sa module sasagot. Okay po, ma'am. Salamat po. Sige, may tanong pa ba? Wala Wala na po. po, ma'am. Wala na po, ma'am. Ayan.